reminders sa mga location na pupuntahan natin. So hindi naman tayo nabigo. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum, Kuya Mukhlis. Sa mga salaysay na nakita po natin from Badr hanggang sa ngayon Tabuk, lumalabas yung pinaka-importante na part talaga ng journey natin. Unang-una, kailangan natin mag-reflect sa sarili natin. Ano ba yung matutunan ko sa journey na ito? Sa mga binibisita naming lugar, from Badr, sunod yung Al-Ula, tapos yung Tabuk today, tapos bukas o mamaya yung Khaybar, and then Medina, yung Uhud. Ano yung mga reflection sa sarili natin na dapat i-relate natin? Otherwise, magiging kwento lang siya. So, napakahalaga na i-relate natin ito sa ating mga sarili. Ano yung matutunan ko dito na pwede kong gamitin bukas or para sa future ko? Hindi siya po pwedeng maging kwento lamang na wala siyang koneksyon sa ating mga buhay. Either sa personal life natin, sa family life natin, or sa community ng mga Muslims as a whole. No? Hindi po pwedeng walang koneksyon. Sa mga kwentong ibinigay po sa atin ng ating mahal na Kuya Mukhlis, may na-highlight na napaka-importante na dapat meron tayong understanding. No? Sabi ni Sheikh Mukhlis, dapat merong ganito. Okay? So, ang mga na-highlight na dapat i-question natin yung sarili natin. Bakit ba ako sumama rito? Bakit ba ako kailangan mag-learn nito? Kung naririnig natin yung puro laban, mag-jihad na tayo. Dapat i-question natin yun. Hindi ko pwedeng, ito, sabi kasi ni Ustad, punta tayo dito. Sama na lang ako, hindi ko nga alam. Hindi mo pwede. Dapat meron kayong personalized reason kung bakit kayo nandito. No? Importante yun. Dapat ma-establish sa mga utak natin para magkaroon ng benefit yung pagta-travel talaga natin. May chance pa naman para mag-contemplate. Mahaba pa yung journey natin papuntang Medina, Khaybar. Mag-contemplate tayo. Be honest to ourselves. Tanungin natin yung sarili natin. Bakit nga ba talaga ako sumama? At para ano pa ito sa jamaa, yung sabay-sabay kami, happy-happy. No? Sana beyond doon. Kasi personally, I'm happy to travel with you guys. And I am planning to do something greater than myself. So hindi ko kayang mag-isa yun. Kaya ako sinasama yung mga kaibigan natin, kasamahan brother natin. Because we need each other sa future. Marami pa tayong dapat i-resolve personally at sa community natin sa Philippines. And we cannot do that alone. We need each other's help at yung mga expertise natin. Like si Kuya Zia, marami siyang gustong tulungan ng mga kapatid natin. And we cannot do that if we are disunited. And one way to unite our hearts kapag ka nagkakasama-sama tayo sa long journey na katulad nito. So, sa mga highlights ng mga kwento na makukuha pa natin, number one, dapat ma-establish talaga sa mga utak natin na meron dapat tayong purpose dito sa mundo. Hindi lang makamundong buhay na purpose, magtatrabaho ko, aayusin ko yung pamilya ko, bigyan ko ng magandang buhay. Maganda yun, responsibility mo yun. Pero hindi sapat bilang Muslim na hanggang doon lang yung purpose ng pagkakalikha sa iyo ng Allah. Sa nakikita natin, bakit nakayanan nilang mag-travel sa ganung init, layo, sa condition, siguro merong heavy purpose na nandito sa mga utak nila at mga puso nila na kahit anong pagsubok o suliranin
nakakaharapin nila, baliwala yun kasi greater pa yung purpose na dala-dala nila. The heat does not stop them. Empty stomach, hindi. Isipin mo, subhanallah, may mga pagkakataon na mamamatay na lang silang tatlo sa sobrang care nila sa kapatid nila. Sabi ng nurse na babae, oh, inom ka na ng tubig, kailangan mo na to. Sabi niya, hindi, kailangan pa ng brother ko yan. Hanggang sa paikot-ikot yung babae niyo, maibigay lang yung tubig sa kapatid niya, kaya niyang isacrifice. Kasi pagka magkakasama tayo, marami tayong magagawa, inshallah. So, number 1, yung purpose. Number 2, hindi tayo magsaksucceed kung wala tayong financial freedom. So, habang nandito tayo sa Qatar, ano tayo? Let us not waste our resources. Gamitin natin ang gamitin hanggang sa maging stable tayo as a person na pwede natin gamitin yun sa purpose na sinasabi natin, number 1, meron tayo. Number 2, financial freedom. Number 3, although ilagay natin yan sa number 1 talaga dapat, yung iman, capital na dapat meron tayo. Pwede naman inumin yun, di ba? Yung tubig. Ano yung difference ng tubig dito pati tubig sa Madina? Wala, di ba? Kung titingnan natin. Pero hindi ganun yung pamamalakad ng pagiging Muslim natin. Pwedeng parehas ang tubig pero nagiging different siya sa pagsunod natin kay Allah at sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang victory natin sa future, it is not about how many or kung anong meron tayong weaponry. It is our faith in Allah subhanahu wa ta'ala na pinapakita paulit-ulit ng mga battles na titignan natin sa history. 300 versus 1,000 plus. Okay? So, number 1, iman. Number 2, yung purpose. Yung purpose ang magpapatatag niyan yung iman mo. At yung kinakailangang resources na capital. Hindi po pwedeng sabar ito. Hindi nakita ko na ang biyaw. Nana, magbuno na sa inituan. Mayroong kusog na si Manjari. So mayroon akong financial, dapat meron tayong financial na makakasupport. Tignan nyo, at yung pinakalas, kailangan natin yung zakat. Kailangan ng konting wisdom. Na kailangan mag-aral at mag-learn sa mga history ng mga nauna sa atin. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam as a person, zaki, wise. Isipin mo sa Badar, sabi niya, kasi hindi naman ano ito eh. Bro, hello, ilan sila dyan? Naku, kulang tayo dito bro. Hindi eh, may walang mga telepono. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilan yung kinakatay nila sa bawat araw. Sabi ng yung pumunta doon at tumingin, sabi niya, ya Rasulullah, ganitong dami ng kinakatay nila araw-araw. Sabi ng Rasulullah, ang dami nila 1,000 plus. Kung wala kang zakat, sugod ka lang ng sugod, emosyon yung gagamitin mo, malamang sa malamang, pupulbusin ka lang ng talaga. Kaya, i-recap natin ulit. Huwag tayong mawala sa focus. Bye. Focus lang, bye. Focus lang tayo. Focus lang tayo. Okay? Number 1, we have to have a purpose. Mag-reflect at mag-reflect tayo. Para lumakas yung purpose natin, kailangan natin ng iman. Pangalawa, hindi po pwedeng iman lang ng iman o wala tayong financial freedom. Okay? At hindi po pwede yung dalawang yan kung wala tayong wisdom. Kahit sa da'wa, hindi lahat ng tama po pwede mong sabihin sa panahon ngayon. May mga tama na dapat mong i-hold back para maintindihan niya yung mensahe ng Islam. Jazakumullahu khairan. I'm so happy that I traveled with you guys.
especially with Doc Mark and family. No? Hopefully, inshallah, hopefully, meron pang part 3 na to kasi part 2 na ito. Inshallah. Part 3, kasama na natin yung mga families natin na patataasin na natin yung financial resources natin na magkakaroon tayo ng extra na sasakyan, which is, sinabi naman ni Doc, mashallah, sabi niya, meron pang isang sasakyan doon ready for the travel. Allahu Akbar. So, inshallah, nawa, tanggapin mula sa ating lahat itong journey natin at lalong magkaroon ng closeness yung ating pagsama-sama. Hindi lang for happy-happy, no? Pero dahil meron tayong gustong gawin sa future at nangangailangan siya ng unity of the hearts. Okay? Inshallah, balik ko na po sa Amir. Sinutusan lang po ko na i-recap lang daw. So, let's go na. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Since ano na po, okay. So, enough na po yung nabanggit na sa Bukris siya ni Ustad Mex. Siguro ang ano na natin is yung sequence itinerary natin. Alhamdulillah. Afghan borders. Halo. Ito ho yung piloto natin ngayon sa pangalawang convoy. Si Kuya Zia. From Tabuk, we're going to Matina. 10 hours drive journey. 10 hours drive. Walang-wala yan. Tamang pahinga ka naman, no? Okay, alhamdulillah. Kala ko mag-extend pa tayo sa tulog. Yan. Kung may damit dyan ha, baka may iwanan dyan ha. Saudi. Saudi. Don't forget your things. Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapos na ho kami nakapagpahinga dito sa aming tinutuluyang hotel o apartment. At ngayon kami po ay dadako naman sa pag-iikot dito sa Tabuk. Kami po ay mag-iikot na sa Tabuk. At yan po ang ating mga kasamahan, sasakyan ni Bro Jandy, kay Dr. Mark at saka yung kay Ibrahim Bagadyong. Yan po. Hinahanda pa po yung ating mga sasakyan. At handa na rin po ang ating mga kagamitan. Kaunting na lang ay tayo ay mga dadako na po sa ating sa susunod na destinasyon.